Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Plano at paraan ng Gilas Pilipinas upang talunin ang Indonesia. At sitwasyon ngayon ng Gilas Pilipinas talagang pinagplanuhan. Well, sa ngayon masasabi natin nasa kalagitnaan na yung plano ng Thailand sa ating Gilas Pilipinas. Wala na nga tayong dapat ikagulat na ngayon ngay maglalaban sa semifinals ang Gilas Pilipinas kontra sa Indonesia. Nasa umpisa pa lang, expected na nila na mangyayari ang tapatan na to. Kaya ganun na lang nilang hinokus-pokus pinagplanuhan ng matagal. Di ba nga tinanggal yung mga naturalized player natin? Sa maikling salita, pinahina ng lubos ang ating Gilas Pilipinas. Pinayagan makalaro dalawang import ng Indonesia. Nasa kanilang palagay ay magpapahirap ng lubos sa ating Gilas Pilipinas. At kung sa kasamaang palad matalo ang Gilas, mas magiging madali sa Thailand kunin ang inaasam nilang gold medal. Pero sandali, hindi papayag ang ating Gilas Pilipinas na walang laban. Mga plano't paraan kasado na. Mga shooter ng Gilas na sina Bobby Ray Parks, Matthew Wright, at itong si Robert Bolick na kailangan pumutok, partikular sa 3 points, upang masabayan rin natin yung maiinit na kamay ng mga shooters ng Indonesian. Magiging mahirap ang bakbakan sa ilalim nila Poy Eram, Cedric Manzano at itong si BJ Pre na sila nga ang pipigil sa dalawang import ng Indonesian na sina Dame Diagne at Derek Michael. Dalawang puwersa ng Indonesian sa opensa at depensa na dapat malimitahan ng mga bigs ng Gilas. Na ito for sure ang assignment nila Cedric Manzano at BJ Pre na kapwa may taas na 6'5", habang itong si Poy Eram, big man ng Gilas, tutulong kumuha ng puntos sa ilalim, ganun din sa perimeter. Pero yung totoong sandata, kaya nabuo ang Gilas, nakaramihan nga'y puro guard, pinagkukuha ni Norman Black. Gusto'y pabilisin ng laban, iiwanan ng kalaban. Kailangan daanin sa fast break, bilis ngayoy taglay ng Gilas.